yung pagiging Katoliko. Ang tanong ko po sa inyo ay ito. Yung pagiging Katoliko nyo ba, itinuro nyo sa inyong mga anak? Sa inyong mga anak. Kasi alam nyo, yun yung problema. Tayo'y Katoliko, pero hindi na natin naipasa yung pagiging Katoliko natin sa ating mga anak. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos nito. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-isang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakad niyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi niyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting halaga, sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit nyo. Kinukuha nyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi nyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin nyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpunta si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Mga kapatid, ang ating pong talinghaga ngayon ay halos katulad nung talinghagang ibinigay ni Jesus nung linggo. Ilang araw pa lang po ang nakalilipas. Parang pareho. Ngayon, ganito ang gawin po natin. Kukunin po natin kung ano yung pagkakaiba ng talinghagang ito para malaman po natin kung ano yung gustong ituro ngayon sa atin ng Panginoon. Para hindi po natin uulitin yung aral nung linggo.
Amen po ba? Amen. Okay. Kaya una, sa halip na nung linggo, ito ay tungkol sa 3 alipin na binigyan ng 5 talento, 2 talento, 1 talento. Ngayon po, hindi 3, 10. 10 ang tinawag. Mga kapatid, dito siguro makukuha po natin ay ang binigyan dito ay hindi po lang leader. No, hindi lang leader. Kundi binigyan din kahit na hindi leader. At ano po ang masasabi nito? Ang tinuturo natin sa atin ay ganito. Hindi lang o leader ang may pananagutan. Hindi lang. Tayong lahat ay merong pananagutan. Minsan no kasi, inaasa natin lahat sa leader. Amen po ba? Siya yung Pangulo Kaya siya na bahalang kumilos. Lahat. No? At alam nyo, yun ang nagpapabigat sa atin minsan sa mga organisasyon. Kung sino yung leader, siya yung sagot sa lahat. Na mali. Dapat po ay ganito. Ang responsibilidad ay dala-dala ng lahat. Hindi po ng iilan. Minsan nga po, mahirap mag-suggest sa meeting. Bakit to? Kasi pag nag-suggest ka sa meeting, ano sasabihin? Ikaw na gumawa. Ikaw naman na nag-suggest No, kaya mali. Hindi dapat nating iasa lahat sa leader. Kaya 10 ay upang ipakita, lahat tayo may responsibilidad. Amen? Pangalawa ay ito. Sa halip na ibinigay ayon sa kakayanan, di ba? Yung 3 yung alipin, 5 talento, 2 talento, 1 talento. Dito, hindi po iba-iba. Iisa lang. Isang salaping ginto. Isa-isa sa 10. Isa-isa. Kaya ngayon, ang emphasis dito ay hindi yung kakayanan ng tao. Ang focus dito ay yung halaga nung ipinagkaloob. Mga kapatid, siguro dapat makita po natin yung halaga ng ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Yung halaga ng yung pinagkatiwala sa atin, yung halaga. Kasi ganito, kapag nakita natin yung halaga, baka doon natin makita na kailangan nating ingatan. Amen po ba? Amen. Kaya maaring ang pinagkatiwala sa atin ay yung pamilya natin. No, bilang ina o bilang ama, isipin nyo na, pinagkatiwala sa inyo ang inyong anak. Paano kung yung anak nyo ay 10? Laki ng tiwala sa inyo ng Diyos. 10. Nakuha niyo po. Pero meron nung isa. Ang pinagkatiwala sa atin, alam niyo kung ano? Yung pagiging Katoliko. Ang tanong ko po sa inyo ay ito. Yung pagiging Katoliko niyo ba, itinuro niyo sa inyong mga anak? Sa inyong mga anak. Kasi alam niyo, yun yung problema. Tayo'y Katoliko, pero hindi na natin naipasa yung pagiging Katoliko natin sa ating mga anak. No? Ibang-iba po dati. Noong dati, talagang ipapasa. Katolikong magulang, pamilya. Kaya yung mga anak, Katoliko talaga. Ngayon po, hindi No? Kaya hindi nagsisimba yung anak. Bali, wala na. Kasi hindi na. Hindi nangungumpisan. Yung 10 utos ng Diyos, hindi alam. Yung pagdarasal, hindi na rin nakita niyo yung pagiging Katoliko natin na napakalaga, hindi natin naipasa na, hindi na naipapasa sa mga anak. Ngayon, alam niyo, sunod-sunod po yan Kung hindi niyo naipasa sa inyong mga anak, ano ipapasa nila sa kanilang sariling mga anak? Kaya tayo, palayo ng palayo sa Diyos. Kaya kailangan pahalagaan natin ito. At yung pangatlo ay ito. Yung
yung talinghaga nung isang linggo, payapa po ang sitwasyon. Pero dito sa ating ebanghelyo ngayon sa talinghaga, maraming kontra. Kontrang-kontra doon sa hari yung mga tao. Mga kapatid, siguro ito ay isang realidad na dapat nating makita. At ano po yun? Meron ng kontra sa atin. May kontra. Tanong ko po sa inyo, meron bang kontra sa inyong buhay? Uy. May kontra ba? No. Meron ng kontra? May kontra. Kaya ano ang dapat natin gawin? Ganito. Huwag nating sayangin yung oras natin doon sa mga taong kontra sa ating buhay. Amen? Kasi bakit to? Kahit anong paliwanag natin ay hindi sasapat. Kontra nga sila eh. Kaya huwag sayangin. Anong dapat gawin? Katulad nung dito, ang ginawa po ay sila po, nagtuloy sila sa kanilang ginagawa. Amen? Mga kapatid, ganun din tayo. Paano natin harapin ang kontra? Bahala sila sa buhay nila at mabuhay tayo ng tama at mabuti sa harapan ng Diyos. At magdasal tayo na sana ma-realize ng mga kontra sa atin na mali ang kanilang akala sa atin. Amen?